Sa ibang balita, daan-daang overseas Filipino workers sa Soxargen na piniling manatili na lang sa Pilipinas ang nakatanggap ng bagong oportunidad mula sa pamahalaan. Kabilang na dito ang bagong kabuhayan at pag-upgrade ng kanilang mga kakayahan. Si Aurea Belguera ng PIA Soxargen sa sentro ng balita. Mahigit 300 returning overseas Filipino workers sa Soxargen region ang nagtipon sa kauna-unahang National Reintegration Network Grand Summit 2025 ng Department of Migrant Workers o DMW na ginanap sa City of Coronadala. Layunin na aktibidad na mabigyan ng bagong pag-asa at oportunidad ang mga OFW na nagdesisyong manatili sa Pilipinas matapos ang kanilang pagtatrabaho sa ibang bansa. Sa naturang one-day summit, nakatanggap ang mga OFW ng direktang serbisyo mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng PhilHealth at Pag-ibig Fund para sa Social Protection Programs, DOST para sa Livelihood at Innovation Support at TESDA para sa Skills Upgrading. Nagbigay rin ng kanilang serbisyo ang Overseas Workers Welfare Administration habang nagsagawa naman ng local job fair ang Department of Labor and Employment na nag-ugnay sa mga OFW sa 12 recruitment agencies at 15 private employers para sa agarang oportunidad at trabaho. Binigyang diin ni DMW Regional Director Samsudin Lintungan na ang programa ay bahagi ng whole of government approach ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang matiyak na maayos at mabilis ang pagbabalik ng ating mga modernong bayani sa kanilang mga komunidad. The National Reintegration Network is a collaboration po ng mga ng mga different agencies rin para ho dun sa smooth, fast at saka maayos po na reintegration po ng ating mga OFW, no? And then when they decide na mag-for good po sila, ito po yung mga programa na inaabang natin sa kanila para ho maging maganda po yung transition nila, no? Na into the society, into their communities, no? Kasabay ng summit na mahagi rin ng DMW ng 975,000 pesos na tulong pinansyal sa mga distressed, maltreated at illegally recruited OFW sa ilalim ng agarang kalinga at saklolo sa mga OFW na nangangailangan o Action Fund. Bukod dito, 280,000 pesos naman ang ibinahagi sa pamamagitan ng SPIMS program habang 870,000 pesos naman ang ipinagkaloob sa ilalim ng livelihood program for OFWs. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan, patuloy na pinapatatag ng Department of Migrant Workers ang mga programa para sa reintegration at empowerment ng mga OFW na itinuturing mga makabagong bayani ng bansa. Mula rito sa South Cotabato Province, para sa Integrated State Media, Aurea Marie Belguera ng Philippine Information Agency, Soxargen.